Inopen ko yung dryer namin kasi tumutunog siya. Tapos pagkatunog, maya-maya nag-i-stop. So dito yung para umikot yung dryer. Ito yung nagpapaikot sa kanya. Kaso I think kailangan tong palitan kasi yan na. Oh, I think overloose na to. Ayan siya. So, etong itsura ng aking araw today. Dinisassemble ko yung dryer. Kailangan natin tong ayusin. Tinitingnan ko tong na to, itong parang gulong na ito. Tinitingnan ko kung makikita akong serial number. Kasi para maka-order ka ng parts, kailangan mo alam mo kung ano yung eksaktong serial number nito. Habang tinitingnan ko siya, may nakita tayong mga buhok dito. Naisip ko na baka dahil dyan, kaya tumutunog yung dryer. So, kailangan natin tanggalin to, tapos linisin natin. Wala naman palang dapat palitan. Bumili ko ng ganito. Para siyang oil, lubricant. Tinanggal ko to. Tapos, nilagyan ko yung sa, yung sa loob niya. Tinanggal ko. Hindi na siya natunog. Smooth na ulit yung pagkakaano niya. So, I think gagawin ko rin ito sa kabilang side. So, after 2 hours, eto na ibalik ko na sa dati. Nilagyan ko na siya ng damit. Ayan. Basa pa yung mga ito. Ngayon, itatry na natin kung hindi na siya natunog. Actually, may tunog pa rin. Pero kanina, mas malakas yung tunog niya. Unfortunately, hindi ko naayos yung dryer namin. Kasi I think parang electrical na siguro yung problema nun. Kasi pag tumutunog siya, inayos ko naman yung sa loob. Kaso hindi ko malaman kung bakit. Pag tumutunog siya, maya-maya namamatay na rin. So, kagabi, may nakita akong naka-sale na dryer sa Lowe's. Dati siyang $699, ngayon $448 na lang. Sabi ko okay na rin, malaki na rin ang discount nito. $448 plus taxes. Yung taxes nasa $26 I think. So ang binayaran ko ng total nasa 470 something. So okay na rin kasi kung ipapagawa mo yun sa mismong gagawa, magbabayad ka ng diagnostic, which is so yung pagpunta nila, tapos yung diagnostic, kung i-figure out nila kung anong problema, may bayad na agad yun yung pagpunta nila. Tsaka yung pag-figure out kung anong problema ng dryer. So probably siguro mga 150 kung hindi ako nagkakamali, mga ganon. Tapos babayaran mo pa yung labor tsaka yung parts. So kaya instead na ipagawa ko, bumili na lang tayo ng bago. Diba? Para mas matagal pa rin nating magagamit. So nandito na tayo sa Lowe's at ipipick up ko na siya ngayon. Nandito na tayo sa Lowe's at pupuntahan lang natin ang customer service para to let them know na kailangan na natin i-pick up. And then nakauwi na tayo, pinatanggal ko na yung boxes nito kasi masyadong malaki, hindi magkakasya. Ang sabi pa sa akin, bakit hindi pick up truck ang dinala mo? Buti sana kung may pick up truck sana tayo, di mas mabilis sana ang nito. Kaso pag no choice talaga, gagawan mo din ng paraan. Nagde-deliver din naman sila pero mga $30 din. Sabi ko wag na, kayang-kaya ko naman tong gawin. Si Michael umalis ng bahay, mga 7:30 pa lang, pumasok na siya. Ang sabi niya sa akin kanina, intayin ko na lang daw siya para ma-pick up namin etong dryer. At gagamitin daw namin yung isang sasakyan. Ganun din naman. At saka ako, ewan ko ba, pero ayoko ako yung pinag-iintay. Ako kahit wala akong katulong, talagang gogora talaga ako, larga talaga. Etong dryer, hindi naman siya mabigat. Yun nga lang malaki. Tapos kapag mga appliances, kailangan dahan-dahanin mo rin talaga siya. Siya nga pala guys, ngayon lang akong bumili ng brand new na dryer. Hindi pala kasama yung plug. So ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung plug dito sa kabilang dryer namin na luma. Ito na lang yung gagamitin ko. Minsan talaga may mga pagkakataon na kailangan natin i-give up kapag hindi na pwede. Minsan kahit gustuhin man natin,
Hindi natin pwedeng ipilit kung talagang hindi na pwede. Sabi nga nila is move on na lang. Kapag ako ang nagde-decide, pinag-iisipan ko din talagang maigi. Worth it ba? Kung ipapagawa ko? O mas okay kung bibili nila ng brand new at mas matagal mo pang magagamit? Medyo mababa pala to sa ano. Medyo mababa siya sa dating Whirlpool. Pero parehas lang sila ng Whirlpool. May nakalimutan tayong install guys. I think sa paa to. Kaya pala medyo hindi sila pantay. Ngayon na ikabat na natin yung paa. Medyo mataas na siya dito sa washer namin. Hindi na sila magkapareho pero kapag ito naman ang bumigay, papalitan ko ng ganitong ano din, ganitong itsura din, ganitong style. At least okay na. Syempre, after ng hard work, kailangan kahit papano may pang treats din tayo sa sarili. Hindi naman kailangan mahal. Eto lang, masaya na ako. Ang init pa naman ngayon sa labas. Okay na. Itatry na natin kung walang magiging problema. Ito na yung brand new. Kung kailangan kong kalangan to, parang hindi pantay yung paa. Okay na guys. Tapos na yung problema ko. Ay, salamat.